Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. What a wonderful world. Asiska. Kumusta mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, ikaw at lahat ng mga minamahal mo sa buhay. Napakaganda po talaga ng ating tanghali ngayon and I'm so grateful to the team. I'm broadcasting from home. Thank you so much to our tech, Mr. Erwin Makatangay, to our digital, Mr. Nico Edles, Miss Melva Espin, and to our PA, Miss Reza Castillo, for assisting me today. Ayan, mga kaibigan, medyo pinagbabawal sa akin ng mag-drive dahil lagi akong inaatake ng aking vertigo. In fact, nakaupo lang ako minsan, nagtutumba ang ulo ko dahil nabe-vertigo ako. So, to be safe, mabuti na lang at merong Zoom at high-tech na po talaga ang DZXL 558. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful colors of the rainbow, so pretty in the sky. Now, gusto ko pong i-welcome lahat ng mga bagong tagapakinig ng Winner Ka Pinoy, lalong-lalo na yung mga amazing Feapians. Thank you so much, ha? Lahat ng mga taga Furukawa Electric Auto Parts, thank you. Lahat ng mga taga TRP, lahat ng mga taga Nexem, maraming salamat. It's such a joy, you know, having served you. Ayan, so ngayong tanghali is a result of a suggestion, matagal ng suggestion ito na, Chris, bakit hindi mo ginagawa yung ginagawa ng iba na get to know your host? So matagal ng suggestion to. And finally today, after 12 years ng Winner Ka Pinoy, ay gagawin natin ang tinatawag na ACA, Ask Chris Anything. Well, almost anything po kasi hindi ko lahat masasagot if ever man. Ayan. Okay. So, inipon ko po lahat ng mga, actually, sa mga nakaraan kong trainings, I would ask some of my participants to write their questions. Ano yung curious kayong malaman about me? Yung mga hindi ko pa na-share, yung hindi ganun ka-obvious, parang ganyan. And so they shared with me some of their questions. Ito po, nilagay ko sa glass, sa mug. Ayan. Tapos yung mga iba po, you can just send to me sa ating Winner Ka Pinoy number. Ano pa yung curious kayong malaman tungkol sa akin? Although, feeling ko naman lahat yata ng parte ng buhay ko na-share ko na sa Winner Ka Pinoy But then, for our new listeners, baka meron kayong mga hindi alam kasi usually hindi ko nauulit yung iba. So, send me your questions if there are any. Or kung hindi naman, your sharings, no? How do you perceive me? How do you know me based on yung experience ninyo with me?
Ayan, so ito po yung ating winner ka Pinoy number 0976-014-5041. Ayan po, dedicated number yan sa ating winner ka Pinoy number 0976-014-5041. Ayan, and so, nako natutuwa ako na ngayong tanghali, I get the chance to just be free. Hindi pa ako naghanda today. Ang relax-relax ng umaga ko. Kasi wala akong inihanda dahil, yun nga, kayo yung magde-decide what we will be talking about today. So, welcome sa ating ACA episode, Ask Chris Anything episode. Ayan. Alright, so magsisimula na po ako kasi medyo madami-dami din to eh. Sabi ko parang natitempt nga akong tignan yung mga ibang questions. Although yung mga ibang tanong dito, kinopy ko and then I put it here kasi baka makalimutan ko pa. Ayan, kasi last week sana natin to gagawin. Kaya lang nagloko yung laptop ko, naghang. At hindi ko na alam, mag-11 na. So sabi ko, let's just replay. So, kaya may mga naipon na akong questions from last week. So there, bubunot na po ako. Ang maganda naman dito, yung mga ibang tanong hindi ko talaga alam. So, hindi ko talaga siya ma-anticipate. Pero may mga iba dito na alam ko kasi pinadala nyo sa aking number. There we go. So, I'll pick the first question. baka mamaya alas 12 na, hindi ko pa rin ito nakakalahati. Ang ganda naman ng unang tanong. From Marge Castillejo. Ano ang non-negotiable para kay Chris Lorenzana? But this is a beautiful question. Grabe. Unang tanong pa lang talagang, this is beautiful. Thank you for asking this. Ang daming non-negotiable sa buhay ko. But if there is one thing talaga, kasi respect is non-negotiable for me. Pero tingin ko ito yung parent ng non-negotiable ko sa buhay. Integrity. Integrity is a non-negotiable in my life. Integrity na kung ano yung sinabi mo, yun ang gagawin mo talaga. Pag umuo ka, tutuparin mo, 'di ba? So, integrity na there's wholeness in my life. Na kunyari, pag sinabi ko na I will serve you with my 100%, I will do it. Hindi ako magdadahilan talaga. Integrity. So, that's my non-negotiable. At anak-anak na ng integrity, yung honesty, reliability, 'di ba? Yung pagtupad sa commitments. Ayan. So, para sa akin, yun yung non-negotiable ko talaga. There was a time in my life na meron ako naging parang hindi naman siya naging serious na relationship, no? But it was parang usapan ito na parang sa mag-boyfriend, no? Na parang sinabi, sabi sa akin, akala ko ba you love me unconditionally? So, dahil love mo ako unconditionally, kailangan matanggap mo rin, for example, na, kunyari, yun nga, nababaero siya or something like that. And then I said, there are certain things na non-negotiable. Kasi nga, kunyari, kung liligawan mo ako at naging tayo, tapos mambababae ka rin lang naman, so what's the point, diba? So, it wouldn't really work. So, tapos bumalik na naman sa akin yung tanong na, so ibig sabihin pala hindi unconditional yung love mo. So siguro nga, hindi ko alam talaga how to navigate that. Pero para sa akin, thank you so much, Marge. Oo, sabi ko na nga ba pagpapawisan ako eh. Sabi ko nga sa post ko kagabi, your turn to ask, my turn to sweat. Ayan, so thank you so much, Marge. This is a beautiful question and ang encouragement ko rin po sa ating lahat is magkaroon kayo ng non-negotiable. Like for example, non-negotiable ang respeto. Kahit sa aking anak, pag hindi na siya respectful, I call him out. Hindi pwede, diba? So, yun. Hopefully I answered that with satisfaction. Okay? They were satisfied with my answer. Okay, bubunot na naman po ako ulit. Baka nga hindi ko naabutin yung mga messages nyo, but do send me a message sa aking messenger. Kasi baka mamaya hindi ko na matignan kung meron kayong post sa Facebook to answer to ask your question. So sorry po if ever lang hindi ko mabasa. So bunot na tayo ulit. I like this. My goodness, this is the first time to do this. Let's see. Okay. Coach Chris, si Roxanne C. ito, participant mo dati sa training. Paano mo naman i-inspire ang sarili mo pag down ka? Wow, you have such beautiful questions. Thank you so much.
Roxanne, maraming beses din akong down. In fact, there was a time in my life na na-depress talaga ako. Hindi ko na ikakwento kung bakit. Pero kapag down ako, for the first hour siguro, i-allow ko talaga ang sarili ko to feel down. Na parang, yun nga sabi, di ba? It's okay not to be okay. Diba? So, I allow myself to be not okay. I allow myself to be sad. I allow myself to just be lazy. So, minsan, hindi ako magtatrabaho if I feel down kasi hindi rin magiging maganda yung output, no? So, minsan, sasabihin ko magnanap ako or may kinig ako sa Voice Avenue or sa Music Travel Love or yung mga favorite songs ko. So, I listen to songs. Sometimes, I'd listen to music that inspire me. Yan, para kailangan tulungan ko rin ang sarili ko kasi dahil pag hindi, edi ang tagal-tagal magsa-spiral down yung feelings ko talaga. And then, pag kaya ko na, I'd stand up. Tapos na ako maging malungkot or maging down, no? So, either kung gutom ako, kakain ako. Pag may oras ako, maglalakad ako. Or pag may oras pa, mag-yoga muna ako. Yun, I do something physically to move. Kasi every time you move, yung katawan mo nag-produce ng endorphin or happy hormones. So, yan ang ginagawa ko. I move. I don't know how to dance, so I don't dance. I just take a walk, I stretch, ganyan. Listen to beautiful music or listen to inspiring podcasts. That's what I do. Ayan. Or sometimes, bubuklati ko yung libro ko and then I will just open, a certain page. Like, ano kayo message sa akin ngayon ng Refuse to be Ordinary? Ang cute naman. Pag open ko, ito pa ang nakalagay. Random lang to Cry if you must. There's no need to act like everything is always fine. Galing-galing naman. Anyway, once in a while, our soul needs to cleanse itself. What a beautiful way, no, to reinforce my message. Minsan naniniwala talaga ako sa ganun, yung random opening. Parang ito, random, walang post-it ito. Tapos yung message is nakaayon doon sa tanong mo, Roxanne. Yes, so cry if you must. That's my message to myself. That's also my message to you na hindi mo kailangang magmukhang matapang lagi. Or, team palaban, are you listening? Hindi kailangang laging palaban. Okay lang din na minsan ipakita natin yung ating kahinaan. Nothing's wrong with that. Yan. Alright. Thank you so much, Roxanne. Thank you so much. You're so cute. Okay, this is beautiful. Alright, nako talaga naman, natutuwa ako. Anday ko, mukhang hindi ko tayata mauubos to hanggang 12 noon Siguro we'd have to do another one next year. Alright, let's see the next. Ang labo na sulat nyo. Wait lang, magsasalamin tayo. Okay, if hindi ka po trainer or radio host, ano po kaya kayo ngayon? From Angie. Hi Angie, I remember you. Ikaw ay makulit sa training. Okay, kung hindi ako trainer ngayon, hindi ako coach, hindi rin ako nag-host ng radio program natin. Hirap Wait lang. Tingin ko I would be a gardener. That's one. In fact, nakwento ko to kay Janelle. There's one time, nag-uusap kami. Sabi ko, pumunta lang din kaya ako dyan sa Japan. Sabi ko, pag nag-retire ako, tas magpapahire ako dun sa yung mga may garden, tas ako yung magdidilig, ganyan. I love flowers, I love plants, I love greens. Sa labas ng bintana ko, meron ako ditong konting maliit na garden lang kasi walang space Mama Love, Dr. Etchel Villanueva, thank you sa plants na binigay mo sa akin Ito nakikita ko, buhay na buhay pa rin sila. Hi, Tito Danny. So, I would be a gardener. Yan siguro. Kung pagtitiwalaan ako na ako yung mag-manage ng... Ang lumaki yung pangarap ko bigla Yung parang flower field, ganyan. Yan. I think I'd love that. Kung hindi man, I would own a flower shop. Yes, I'd like to do that. Flower shop. Yan. Tapos, mag-aaral ako ng calligraphy para yung mga dedication sa mga notes, isusulat ko in calligraphy para hindi siya typewritten. Nangarap ako bigla. Yeah, so I think that would be my life kung
kung hindi ako ngayon, kung ano yung ginagawa ko ay hindi ako ngayon. So thank you so much. I'm really, oh, this is so nice. Ngayon ko lang na-realize na ang sarap din pala ng tinatanong, ano, kasi minsan ako lang lagi ang nagtatanong sa training. Or even sa coaching, that's also what I do. Or even when I meet with friends, sa mga, kunwari, coffee meeting with friends, nakikinig lang ako. I always just listen. Natapos na lang yung 2 oras minsan, ni hindi ako masyadong nagsasalita because parang naging habit ko na to just be interested kung doon sa sino man yung kausap ko. So really, thank you so much for this. Angie, nice. Alam niyo, itatago ko lahat ng mga questions nyo. I will keep this as souvenir. And I think I will, listen to this episode again. Yung mga ibang episode ko say I don't listen again. Alright, so let's pick another question before I play for you a song. Sige, tingnan natin. Sino kaya to? Ano to? May times ba? Yung handwriting ko, mas masama pa. Parang mga handwriting natin to pagkapareho. Parang handwriting ng doctor. Okay. May times ba na nawawalan ka na ng gana sa Pilipinas o kaya sa kapwa Pilipino? Mula kay Elias KKK. I think naalala ko kung sino tong KKK na to. Ang hirap naman sagutin nito. Parang gusto kong sabihin, balikan na lang natin. Hi, Manang Telma. Thank you for watching. How nice naman. Drop in a message po, yung mga nakikinig or nanonood through our Facebook live stream. I'd like to greet my friend, Mr. Jonathan Damalerio. Kasi last week nag-message ka na, hindi ako live. Oo nga eh. So, drop your message there or question if there are any. Pag there is any, pag may question kayo na curious kayo about me. But kahit wag na pong question kasi ang dami ko pang sasagutin pala talaga. Alright. To be honest, bakit? Pwede bang hindi maging honest? Kasi sabi ko lang kanina na integrity yung aking value na Okay. Sa totoo lang, may mga times talaga na nawawalan talaga ako ng gana. Yes. O doon muna tayo sa nawawalan ng gana sa Pilipinas. May times, oo. Kasi yung, siguro yung frustration ko lang is that kung yung puso lang sana ng lahat ng naglilingkod sa atin mula sa barangay hanggang sa pinakamataas talaga ay puso na nagmamahal sa Pilipinas at sa bayan talaga. Siguro mas okay tayo ngayon, di ba ba? Mas okay tayo as a country. Siguro mababawasan yung mga mangangarap na magpunta sa ibang bansa para doon manirahan or hindi kaya doon maghanap ng trabaho or siguro mabawasan yun. Kasi may mga, nung election, itong nakatatapos lang na election, nakakatawa kasi marami akong mga narinig na, hindi ko alam kung babanggitin ko ba on air, pero it involves money. Na parang ang feeling ko, kung sa barangay level nga lang, di ba? Parang may mga tao na hindi mapagkatiwalaan sa maliit na amount na ini-entrust sa kanila. How much more kaya kapag nasa malaking malaki na yung naibibigay sa'yo na pondo or malaki na yung mataas na yung position mo. Kasi siguro yung prayer ko, meron sa inyo dati nagbiro, 'di ba? Nag-message sa Facebook live stream na ayaw ko bang maging senator. Siguro kahit qualified ako, baka hindi din. Kahit na pa may mag-sponsor sa akin, kahit na pa siguradong manalo ako, baka hindi din kasi hindi ko alam how I would be dahil hindi talaga ako sa linya na 'yan. Baka hindi ko rin magawa ng tama yung trabaho ko, 'di ba? Baka ba stress lang ako dahil alam mo 'yon, yung parang sometimes yung kagustuhan natin to do the right thing. Magkakaroon talaga tayo ng maraming kaaway, no? Pag we want to do the right thing. So, ang layo na pinunta ko. Wait lang. Okay, so sa kapwa Pilipino naman, may mga times na pag sinusundo ako papunta sa training at lagi na ang mga trainings ko ay sa Laguna, Cavite, Batangas. Hello po sa lahat ng mga napagsisilbihan ko na hindi ko na naman minsan nababate. Dahil di na nga po ako nagda-drive ngayon. So may panahon akong tumingin sa mga kanan, kaliwa ko, ganyan, no? And,
unlike yung nagda-drive ako, kalye lang ang focus ko. Pero ngayon, the past 2 years, since sinusundo na ako, I get to observe. Sabi ko, ang mga kababayan ko talaga, nag-i-effort naman. Nag-i-effort naman tayo lahat. Kaya para dito sa tanong mo na, may times ba na nawawalan ako ng gana? Siguro generally, hindi, wala. Lagi pa rin akong naniniwala na lalabas at lalabas yung kagitingan natin na bilang Pilipino. May mga iba lang siguro sa atin, kaya hindi ko pwedeng sabihin, oo, nawawalan ako ng gana. Siguro may mga iba lang talaga na, yun nga, nagtitake advantage ng kapwa, ng scam ng kapwa, sinasadyang manloko ng kapwa. Siguro sa kanila ako walang gana talaga. So I hope this answers your question, KKK. This is beautiful. Thank you so much for this. Sana kikinig ka. Ayan, although you can watch naman the replay. Interesting. Okay, I'm so... Anyway, matagal na kasi ito na suggestion. Was it 5 years ago pa? Sa isang training. So, hindi ko na tuloy maalala kung sino yung nagsuggest sa akin. Tapos nabanggit ulit ito, I think, 4 weeks ago, 3 weeks ago, in one of my coaching sessions. Alam mo, Chris, ikaw lang lagi ang tanong ng tanong ha. Kasi nga, sa coaching, laging ganun lang ang ginagawa ko. I always ask questions para lang mapaisip ka na coachy ko. At hopefully, dahil napaisip ka, ma-realize mo kung ano yung tama para sa'yo. So, there we go. Okay, let me read your next question. Bilisan mo, Chris, at malapit na naman ang oras. Okay. Aside from those you shared on Winner Ka Pinoy, ano ang pinaka-memorable na nangyari sa'yo nung bata ka pa? From Maris Magallanes. Hi, Maris! I cannot remember kung saan training ito. But anyway, aside from those na na-share ko na, ang dami ko na kasing na-share sa Winner Ka Pinoy. Remember, June, July, August. Winner Ka Pinoy is 12 years and 3 months. And so, baka na-share ko na to. Pero isi-share ko na lang din para sa ating mga bagong tagapakinig. Ang pinaka-memorable ko talaga, bata, meaning bata sa elementary. Ang pinaka-memorable ko talaga na nangyari sa akin nung bata pa ako, na hindi ko to makakalimutan hanggang pagtanda ko talaga is yung 6 years old ako, grade 1. Thursday, ECAP. May ECAP pa kami noon eh. Thursday. So pag Thursday, hindi naka-uniform. So tandang-tanda ko pa yung... Kasi yung paboritong color ng mamang ko is light blue, sky blue. So halos lahat yata ng damit ko noon, paboritong color niya, light blue, sky blue. You know, there's a time na nag-gown ako, ang color ng damit ko, sky blue din. Kasi wala pa naman ako sigurong favorite color ng time na. So anyway, I was wearing a dress na light blue. So paparating pa lang ako, tapos nagsimula na yung ECAP. Tingin ko, bata pa lang ako, tulogis na ako talaga. Alam niyo yun, sarap talaga matulog. So late ako tingin ko nung time na yun. So, remember po, 6 years old lang ako. So para wag niyo ako i-judge. Anyway, paparating na ako kasi nag-ano na sila, susud-sud na. Mga classmates, dumduman niyo pa na nagsudsud na sila, ganyan. So, Manang Telma, dumduman mo pa na, I'm sure. Tapos, may 3 lalaki na sila. Alam niyo yung nakahawak sa waistline ng isa't isa? 3 sila. Tapos, paparating pa lang ako niyan hindi ko pa nabababa yung bag ko, di ko pa nailalabas yung tools ko, yung pansudsud ko ng halaman and all. Tapos 3 sila sabay-sabay, sabi. Diyos ko, sana hindi nakikinig yung sabi, Lorenzana Patis, Lorenzana Patis. Ewan ko ba naman? Kasi ano ba meron sa Kasi 6 years old eh. Parang ang feeling ko, pinagtatawanan yung pangalan, apelyedo ko. Tapos, Patis pa. Di ba alam naman natin na ang Patis, mabantot ang Patis, di ba? Parang, Lorenzana Patis, Lorenzana Patis. Ganyan. So, Lorenzana Patis, Lorenzana Patis. Tapos sabi, anong sudan mo? Lorenzana Patis. Ganon. So, ano ulam mo? Lorenzana Patis. Parang ganyan. Anyway, ang cute mo talaga, Maris. Thank you for asking this question. Hiniram ko, anyway, 6 years old po for context. Hiniram ko yung sudsud. Alam niyo yung sudsud? Yung parang pang ng halaman, ganyan, no? Ay, ng lupa. Hiniram ko yung sudsud nung ng kaklase ko. Tapos tinapon ko dun sa 3 na yon. Tinapon ko lang, panakot ba? Yung para mag-disperse na sila. Kasi 3 sila eh. Lorenzana Patis. Nako, sa kasamaang palad po.
Sa kasamaang palad, dito tumama yung yung sudsud. Saan ba siya banda? Basta doon sa tatlong mga bata na kaklase ko, yung isa sa kanila tinamaan dito sa bandang likod ng ulo niya. At tingin ko doon nagsimula yung phobia ko talaga sa dugo eh. Kasi kitang-kita ko talaga na parang nag-fountain yung ulo niya. Yung parang nag-fountain ng dugo, ganyan. So nagsigawan ng mga kaklase ko. Tapos yung teacher ko, nagpanic na una hinawakan niya yung ulo ni Celestino. Hello! Sana kung nakikinig ka, patawarin mo na ako But anyway, hinawakan yung ulo ni Celestino, ganyan. Tapos pumunta sa akin yung teacher ko, siguro sa panic niya. Hindi ako galit sa kanya. Sa panic niya ba? Dugo-dugo yung kamay niya. Pumunta siya sa akin, tapos kinurot niya ako, ganyan. Parang kinurot-kurot niya ako at na-shock na ako. Tapos wala na, blurred na yung memory na yan. Tapos, dandun na lang ako sa sulok kasi syempre dinala na si Celestino sa hospital. Pinatawag yung mga magulang ko, si Papang tsaka si Mamang nagpunta sa school para pulutin ako, hindi, para kuhanin ako kasi na-shock na ako eh. Na-shock na ako. Isang linggo yata hindi pumasok nun. Tapos, thank God, buhay si Celestino. Hi, Celestino. Mabuti na lang kumare ng nanay niya ang mamang ko. So, tapos yung lola ko naman, 6 years old lang naman po ako noon. Yung lola ko sabi, kasi lola's girl ako eh. Sabi niya, hindi makukulong yung apo ko. Hindi So, batang-bata pa lang ako noon. Anyway, yun ang pinaka-memorable na nangyayari sa buhay ko, Maris. Oh my goodness. Thank you for asking. Thank you for asking. Time check, mga kaibigan. It's 11:30 in the morning. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. And today we're doing ACA, Ask Chris Anything. Maraming salamat sa mga nagbigay ng mga questions niyo. Thank you so much. It's so fascinating. So, yun, Maris, ang aking pinaka-memorable. Marami pang ibang memorable, pero yun talaga ang tumatak sa isip ko na every time na umuwi ako, laging napag-uusapan pa rin. At saka for many years, college na ako noon. Pag umuwi ako, lagi kasi tiyatanong si Mamang, Mang, kumusta na si Celestino? Meron talaga akong guilt sa buhay ko. Hindi ko naman sinadyang tamaan siya talaga. But anyway, let's pause for some music, I think. Kasi, anyway... Ay, nako. Nang Telma, nadumduman mo pa to, di ba? Kasi nang Telma, grade 6 ka no, nang Telma. I-message mo nga, Anjing! Nadumduman mo to, pero hindi man kita classmates sa to. Thank you so much. Shout out, Maring Chris, dito sa Coronadal. Bao, Anjing Reyes and family. Kag tanan ka mo sa Coronadal. Maayogid nga udto. Kung nagapamati man si Celestino Samson, ang nalabo ko. I hope, I pray na you're okay and your family as well. Tawag ko na ang mga messages nyo para bago ko pa makalimutan. Hey, from Neth Perry. Hello, Ma'am Chris. I love listening to your answer. Alam ko makakapulot ako ng aral sa mga sagot sa tanong sa'yo. Happy Sunday and regards always. Thank you so much, Neth. Thank you. And hey, Miss Judeline Hernandez. Thank you, my dear. Thank you. So I'll play for you a song na... pinadala sa akin ng kaibigan ko kahapon, si Miss Yang Altares. Hi, LS. I'd like to dedicate this song to you. At dahil nakita ko rin yung lyrics, parang, this is beautiful, na parang pwede rin siya sa akin. And so, this is for every woman who has found her strength. Ayan, ang title ng kanta na to is She Rises and She Glows by Lenny. And I dedicate this to you, LS. Congratulations again. And keep celebrating your beautiful, magnificent life. She doesn't need to shout her name. She's walking sunshine through the rain. With every note she found a way. She's smiling brighter every day. No matter just dream, she made her own. She's a kind who grows alone. She rises and she glows, dancing through the highs and lows, from quiet roots, a garden
she glows. Oh, she rises. Now she knows. She laughs like hope's a melody, turns old doubts into harmony. Every stumble, every scar, she's turned them into works of art. She's not late, she's right on time, running free and in her prime. She rises and she glows, spinning dreams and twirling clothes. She told the dark it had to go. Now look at her, she's in control. Yes, she rises and she glows. Oh, she rises. Now she knows. The world said wait, she said no thanks. She built her life on dancing planks. She's awake, she's a spark, she's the light after the dark. She rises and she glows, letting all her colors show. Every step a brighter flow. She's the rhythm in the road. Yes, she rises and she glows. She rises and it shows. Such a beautiful song, She Rises and She Glows by Lini. Thank you so much, LS, for sharing that song with me na magiging paborito ko na din. Ayan, okay. And I hope women listeners today will be inspired as well. Nasa YouTube lang to, She Rises and She Glows by Lini. Linhy. Yan, ha? So that you'd appreciate the lyrics better. Ituloy na natin yung ating ACA kasi mamaya nagpapaalam na ako, hindi pa ako nangangalahati. Wait lang, hindi ko pala na-on yung aking video. There we go. Okay, sige. Now let's pick the next question. The next question. Next question talaga. Okay, this is from Amazing Robert, Team Happy. Meron pa talagang pangalan ng inyong team. Eh, hindi mo naman sinabi ko anong company. Hi, Miss Chris. Na yes, yes, yes. Nagaling mag-inspire. Oh, thank you, my dear. 24/7 po ba kayong proactive and positive? At if you're happy and you know it, clap your hands. Anyway, may para context po sa mga hindi alam ko anong nangyayari. Kasi sa training ko po lagi, para lang alam niya na, ang participants kasi mas natututo kapag masaya. Mas natututo if engaged talaga. So minsan, hindi sapat sa akin yung raise your right hand if you agree, ganyan, no? Sabihin ko, you know, if you really agree, sabihin mo, yes, 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 ganyan, no? Yung buong katawan mo. So hanggang sa, yes, 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 ganyan. Or kapag medyo down na yung mga mukha nila kasi mga 2:00 ng hapon, na stress, like sasabihin, if you're happy and you know it, clap your hands. Automatic yan, papalakpak yung mga kamay nila. So, buhay na kami ulit. So anyway, that's the context of this comment. And anyway, ano yung tanong mo ulit? 24, hindi. 24/7 ba akong proactive and positive? Hindi. At tingin ko wala naman tao siguro na na 100% proactive all the time. Maraming beses na reactive ako, maraming beses na naggalit ako. May mga times na talagang paggalit na galit talaga ako. Sungit ko talaga, napakasuplada ko. Mamang knows that, 'di ba, mang? Kasuplada sa imo, habe. Kunyari, pag hindi maganda yung service sa mga, kunyari, may bibili, hindi maganda yung service, magsasalita talaga ako. Minsan sasabihin ko, i-suggest nyo nga sa manager nyo na magkaroon kayo ng customer service training. So anyway, just to bring home the point na hindi, Amazing Robert, I am not 24/7 proactive, calm, happy, positive. Hindi. There are days na ang pangit talaga ng mood ko or galit ako. There are days talaga na pikon ako. There are days na stressed ako, ganyan. And
Balikan lang natin yung lesson natin na tingin ko galing doon yung tanong mo na remember, ang default natin as human beings ay maging reactive, ang magalit, ang maging negative. Default natin yan kasi evolutionarily, kailangan natin yan to survive. Kaya, para mag-shift yung mood natin from negative to positive, from pessimistic to optimistic, or from complaining to focusing on solutions, kailangan talaga nating sadyain to shift. So yun na lang din ang ginagawa ko. Nyari, nagalit ako sa'yo ng 9:00. Pagdating ng 10:00, graduate na ako nun. Hindi ko na nga maalalang nagalit ako sa'yo Para, alam mo na, to preserve our health as well. So, thank you for this question. Thank you so much. Okay, bilisan ko na at ang bilis ng oras. My goodness. Alright, let's see. What's the next? Nako, bibilisan ko na po ang pagsagot Hi, Chris. This is Jerome, one of your Lead with Impact training participants sa Nexus. Interesting. Never akong nabore sa one day na yon. Ano ang secret mo sa pag-sustain ng attention? More power. Mas mahalaga kayo na participant ko kesa sa akin. Yun lagi. I focus on you, your needs. Kung ako ay nakaupo doon sa training room, iniisip ko, paano kaya ako ma-engage talaga at paano masusustain yung attention ko. Kaya nag-i-improve talaga ako through the years. No, may mga times na magkakwento ako, may times na may gagawin tayo, may times na tawag dito, sumasayaw tayo, 'di ba? Or kumakanta ako, ganyan. So, I focus on you. That's really my secret. I focus on the participant. Para hindi ako mag-lecture lang. Yan. So, yun. I hope, Jerome, that got it. And of course, passion talaga. Teaching, inspiring is my passion. Kaya kahit isang buong araw yan, kahit sobrang sakit na ng legs ko, hindi nyo mararamdaman yon kasi serving you is my passion. Yan. Alright. So, thank you so much. Hey, ubusin ko na to. Dali. Chris, bilisan mo. Alright, let's see what's the next. Hi, Miss Chris. What's your greatest sorrow? What's your greatest sorrow and how did you or do you heal it? From, oh my goodness, your handwriting. Lourdes Conde. Hi, Lourdes. Greatest sorrow. I think nakwento ko na to sa Winner Ka Pinoy. My greatest sorrow was losing my father. Yes. Kasi doon nga ako nag-aral sa SLU sa Baguio. So once a year lang ako nakaka-uwi dati. And my father was sick and he died while I was in Baguio. So yun yung greatest sorrow ko na I lost my father at such a young age. He was only 45 when he died. Turning 45 actually. So yes. Hindi ko na i-expound para hindi ako maiyak. Ayan, but thank you for asking. Thank you for asking. Alright, next question. Hi, Coach. This is Tom Cruise. Pasensya na po Yung mga participants ko talaga cute Kasi nga, they have the freedom to choose kung ano ilalagay nila sa name tag nila. Sabi ko, sige, bahala kayo maglagay ng kung anong nickname nyo sa name tag para hindi kita tatawaging Pacifico, ganyan, 'di ba? So, nickname mo lang. Mga iba, nilalagay nila darling. Sabi ko, wag ganyan, wag kayo makulit. So, ito si Tom Cruise. I remember you, Tom Cruise. Hi, Coach. This is Tom Cruise, your amazing participant sa Team Brave. Ano pong nakakapagpaiyak sa isang Chris Lorenzana? Peace. May peace ka pa talaga Iyakin ako, yun na lang. Tingin ko yun na lang ang sagot ko diyan. Iyakin ako talaga. I listen to the song of sino to? Yung Honey ni Bobby Goldsboro. Gusto ko nga sanang patugtugin today pero wala nang oras. And I cry. Pag may napapanood akong sad movie, I cry. Pag paalis na ako nagbakasyon ako sa amin, sa probinsya, tas araw na ng pag-alis, miyak na ako niyan. Sabi ng mamang ko, hindi ka pa ba nasanay? Ilang taon ka na umaalis. Umiiyak ka pa din. Pero siguro, suma total. What makes me cry is love. At the end of the day, what makes me cry is really love.
when I watch something that is so loving and it really evokes in me that love, yun lang ang makakapagpaiyak sa akin. Gugma. Pag higugma, uh, if you were more specific, I also cried because of heartbreak. Grabe. Talagang when I was heartbroken, umiyak din ako. So, but love really makes me cry. Too much of it, lack of it. Yan. So, thank you so much, Tom Cruise. Sana magkita tayo ulit. Sana makabalik ulit ako sa kumpanya nyo. Alright, next question before I play another last song. Another last song, ha? Hi, Chris. We met in RCBZ Plaza way back 2011. I'm sure you don't remember me na. May times din ba na you smile or nod but you don't mean it? From Joel D. Interesting. Siyempre, hindi talaga kita maalala kasi that's like 14 years ago. Yes. Yes. Lalo na nung bata-bata pa ako, there were many times na tumatawa ako, tumatango ako, umuoo ako kahit hindi ko gusto. Yun yung maraming taon ng buhay ko na hinil ko talaga. Ngayon, hindi na ako ganon. Ngayon, I tell you exactly how I feel. Sasabihin ko sa'yo na no, ayaw ko, or I don't agree. Sasabihin ko na. Pero there were many times in the past na I was such a pleaser. Kahit ayaw ko, kahit nahihirapan ako, oo ako. Kahit nahukornihan ako, kahit di ako nag-a-agree, I would still say yes to keep the peace. So yes, my dear, there were many times. Yeah. Kinakahiya ko ba yun? Dugtungan ko yung tanong mo. Kinakahiya ko ba yun na part ng buhay ko? Tapos na eh. So, it's past. But that's a part of who I was. And I grew because of that. So, that's okay. Thank you so much. One more. Let's see. Hey, malapit ko nang maubos. Okay. Let's have this last question before I play for you a song. Coach Chris, meron ka bang great love? Uy, may uy ka pa talaga. Tell us about it. Yung participant mo na magaling magkaldag sa level up. Marami kayong magaling magkaldag, so hindi kita maalala. Anyway, yes, meron akong great love. Meron. Tell us about it. Itong great love ko na to, great love ko siya kasi I know that I will always love him. And I will always love you. Anyway, I will always love him. Through the years, Hindi kami nagkatuluyan nitong great love ko. There's a time when I was a lot younger na ang sabi niya nga is, Chris, nahuli ka. Nahuli ako ng dating. Meron na siyang girlfriend when I arrived in his life. But he loved me. He loved me. And I inspired him. And for a time, we shared that beautiful love. So yes, I have a great love. Thank you for asking. Pag nagkita tayo ulit, magkaldag ka na naman, ha? Okay. One last na talaga. Isa pang last para maubos ko talaga to. Okay. Ang cute naman. Oh, hi, Miss Jillian Agbuya. Next week ko na itatakel yung pinag-usapan natin, ha? Good morning. Kasi today is ACA, Ask Chris Anything Day. Ayan. Okay. Alright. Sige. Next. This is from Agnes Soliman. Miss Chris, ibabalik ko sa'yo ang sabi mo sa training. Live a life you approve of. Ito ang nakakatawa pala, no? Because during training nga, one way lang lagi, no? You don't get to ask me, right? Kasi pagpatapos na tayo, sabi ko, any questions? Di wala nagkatanong. Sige. Sabi mo, you live a life you approve of. Ano to? Choose your regrets. Ayusin ko pa yung pagkakabasa. Miss Chris, ibabalik ko sa'yo ang tanong mo sa training. Ang lagi mo sinasabi sa training, live a life you approve of, choose your regrets. What's your biggest regret? What's my biggest regret? Ang dami ko ring regrets actually, pero to define what was my biggest, nakwento ko na sa'yo na sa inyo na yung isa sa biggest regrets ko is sana kung alam ko lang that my father would die so soon. Sana hindi na ako nag-aral sa Baguio. So that's one. Pero na-share ko na sa Winner Kapinoyan. My second regret would be
siguro na nung bata-bata pa ako, I was not true to myself. Yung bang mas inuna ko yung mga pangailangan ng iba, mas inuna ko na pasayahin sila kesa sa sarili ko. So, siguro yun yung biggest regret ko na there were times in my life na inaabot ng taon na bigay lang ako ng bigay, ng bigay, ng bigay, ng bigay. Tapos hindi ko parang hindi ko na notice na ano, na parang ano na as already being taken advantage of. Yes. So I think yan isa sa pero yes, napag-uusapan lang natin pero natutunan ko na yung lesson ko from there and moving forward, hindi na ako ganun ngayon. Agnes, thank you my dear. Thank you. Wow, this is such Papawisan nga ako. Tama nga talaga yung sinabi ko na your turn to ask, my turn to sweat. All right, let me play for you a beautiful song that hopefully will inspire you today. Pinili ko talaga to sa dami na mga kanta na gustong-gusto ko because everything I do, I do it for you. Hindi, everything I do it for love. And so let me play for you this beautiful song by Sigala, All for Love. When you think time is running out, don't give up, don't give up. Just remember what we found. Do it all for love, do it all for love. From the darkest hour to the break of day, do it all for love. When you're on your own and your heart's afraid, do it all for love. 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 If today was our last day, I'd be here with you. So let the world go up in flames. Stay with me, we'll make it through. From the darkest hour to the break of day, do it all for love. When you're on your own and your heart's afraid, do it all for love. Do it all for love. Do it all. Do it all for love. Do it all for love. Dear friends, hindi ko na matatapos tong kanta na to. Let's just use it as a background song kasi may mga messages pa kayo. This is from Miss Rowena Angeles. Good morning. Habol pa question ko. How do you deal with conflict? By being silent ba or there's a need for dialogue? Hi, Weng. Thank you so much for sending this question. Actually, ito nung bata-bata pa ako, ugali ko talaga yan. Na pag galit ako, I'll be quiet. Hindi talaga ako magsasalita. So mahahalata ko talagang galit ako kasi tahimik ako. Pero nung latter part of my life, nung medyo nag-mature na ako, tatahimik ako sa una para kumalma lang muna yung isip ko, parang ganyan. Tapos, after a while, I'll initiate a dialogue. So when you could never go wrong with the dialogue, with the communication, yun ang oxygen talaga ng relationship. So pag may conflict, ibig sabihin, pagkakataon yon para patunayan natin kung gaano tayo ka nagmamahal talaga at kung gaano katibay yung ating relationship na yan. Kasi kung di ka na makikipag-usap, that means hindi na mahalaga sa'yo yung relationship.
Ayan, happy blessed Sunday to you as well, Miss Ermi Clemente. Thank you so much for your message. Okay, nako, nagmamadali na naman ako. There's a message here from Mr. Edwin Gueco that he is an avid fan. Magandang tanghali, Madam Chris. I'm an avid fan of your program. Please grab a copy of her book, Refuse to be Ordinary. Highly recommended. Oh, thank you so much, Ed. At good luck with your many projects, Ed, huh? All right. Okay, let me see if there are other messages from Mr. Hubert Roble. Good morning, Miss Chris. Ito ang tanong ko. Kung isa o dalawa na lang ang nakikinig sa programa mo, patuloy mo pa din bang gagawin yan? Kung isa o dalawa na lang, kung itutuloy mo, paanong paliwanag ang ibibigay mo sa pamunuan ng DCXL Radio? Bakit dapat mo siyang ituloy? Second, other than being a motivational speaker, ano pa ang gusto mong gawin at bakit? Thanks, God. Thanks and God bless. Thank you so much, Mr. Hubert Roble. Matagal na tayo magkasama sa Winner Ka Pinoy. Tingin ko nasagot ko na yung pangalawa. So, I'll just answer yung kung isa o dalawa na lang ang makikinig. Yes, itutuloy ko pa rin po ang Winner Ka Pinoy para doon sa isa o dalawang makikinig. Oh, mapapangalanan ko pa sila if ever, di ba? Para na lang kaming nagkakwentuhan. At siguro ang paliwanag ko sa DCXL is kawang-gawa na lang natin to, sir. Kawang-gawa, you know. Our act of love. Our service to the nation. Malay nyo, yung dalawa na yan, dumami. You never know. Kasi gano'n naman talaga nagre-ripple ang inspiration eh. Ayan. So, that's how I will navigate that. Thank you so much, Mr. Hubert Roble. Chris, bilisan mo at nako, you only have 5 minutes left. Okay. Let's see. Another, para maubos ko to. Coach Chris, meron ka po bang boyfriend ngayon? Ang cute! I am married. I'm just separated, but I'm married. Coach Chris, meron ka po bang boyfriend ngayon? Open po ba kayo sa applicants? By LMJ. Anyway, batiin ko na muna si Miss Bing Damalerio. Hi, Bing! Thank you for listening. I don't have a boyfriend and I don't intend to have a boyfriend. Yeah, I'm old. Diba? Tama na. I mean, hindi, wala akong panahon. Wala akong panahon. Hindi naman sa wala akong panahon for that, but siguro, ayoko lang din magsaytanan tapos, no? Pero tumatanggap pa ako ng applicants. Hindi, kasi hindi yun ina-applyan supposedly. But, I don't know. Maybe down the road, if the right person comes along, maybe. Pero now, I don't. Ayan. Down to our last question. Thank you, Lord! Okay. Hi, Chris. Thanks for the chance to ask you a question. Ano ang mensahe mo sa mga kabataan ngayon na lulong sa social media at instant gratification from, ano to? Arvin Malingo? Nako, Arvin, eto, nako, I have a few minutes left. Mahirap yung sitwasyon ng mga kabataan natin ngayon, ha? Kasi hindi siya kagaya nung time namin na may e-cup, may ano, and walang social media, walang internet. Ngayon, ang nagiging challenge ng mga kabataan natin is umiiksi yung kanilang attention span. Ang definition nila ng entertainment ay, ayan, may pinapanood, may inisuscroll, may binabasa, may pinapanood na reel, or nagti-TikTok or something like that. So, ang worry ko for them is, baka dumating sa punto na hindi na nila kaya to self-reflect and to yung introspect, yung papasok, yung mag-isip para sa sarili. Kasi ngayon, they can just ask anything, di ba? Parang ngayon, pag nanood sila ng TikTok, ang daming advice. Ito ang dapat mong gawin, itong wag mong gawin, parang ganyan. On YouTube, there are a lot of things they can watch. Ang worry ko is, dadating kaya sa punto na wala na silang quiet moment. So siguro, ang hinihingi mo is ano, ang mensahe ko, for the young ones of this time, siguro ano lang, magkaroon ka ng oras for social media, matuto ka rin na tanggihan ang sarili mo para hindi ka laging victim ng instant gratification na isang pindot mo lang, andyan na, di ba? Parang, eto, gusto ko to, kailangan andyan na agad, parang ganyan, no? So, matuto ka rin siguro to self-restrain para lang kahit paano, alam mo yung pakiramdam ng hindi mo na pagbibigyan ang sarili mo agad-agad. Because you live in an era, na parang isang pindot mo lang, oh, you're happy already. Kung bata ka pa, like your 20s, pag may credit card ka, pwede kang bumili ng kahit ano, and then babayaran mo na lang later. So I think ang message ko talaga for the young ones this time is to be so discerning and to think also of ways to
prioritize self-reflection, to prioritize thinking. Huwag natin masyadong i-outsource yung ating humanity sa technology. Walang masama sa pagtatanong, but don't outsource your humanity. Na lahat na lang. Imagine mo yung iba, nagliligawan na lang sa messenger, sa text. Paano na yung face-to-face, eye-to-eye, diba? Binibreak na lang sa messenger or sa Viber. Parang napapalitan yung ating humanity with, yeah. So thank you so much for today's wonderful episode of Ask Chris Anything. Maraming salamat sa inyo na nagpadala ng inyong mga tanong. I really appreciate it. Pinagpapawisan nga ako talaga. Thank you so much, Miss Riza Castillo, Mr. Nico Edles, Miss Melva Espin, Mr. Erwin Makatangay. Thank you so much for assisting me today. And join me again next Sunday for another episode of Winner Ka Pinoy. Meantime, mga kaibigan, sabayan nyo na po ako. Sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan kaibigan. Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner Ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner Ka! Pinoy!